Talagang basag ulo to. So they're really looking for trouble. But President Duterte has said repeatedly, bring it on. Mga nananawagan sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC, naghahanap lang ng gulo ayon kay Senator Amy Marcos. Here we are, merong isang tao na dahil nga gusto niyang umiwas sa accountability, bigla niyang withdraw. So, anong problema ngayon sa pagbalik natin, which is the right thing to do? Muling pagsalin ng Pilipinas sa International Criminal Court hindi dapat maging problema. Ayon kay dating Senador Laila de Lima, pagtutol dito, pagsuporta naman sa interes ni former President Rodrigo Duterte. So we are confident that the economy will grow by around 6%. That's the lower end of our growth target of 6 to 7% this year. And we will continue to grow at around 6.5 to 8% for the rest of President Marcos's term. World Bank nakakakita ng potensyal na maaaring mahigitan ng Pilipinas ang paglago ng ekonomiya ng ibang mga bansa sa East Asia. That's one thing na kino-consider din po natin as what our chairman has mentioned, no. We will be deploying more manpower on our streets, no, to ensure na maging maayos ang pagpapatakbo ng ating mga motorista and also to ensure the safety of all motorists. Traffic management ngayong holiday season tututukan ng bagong Special Operations Group ng MMDA. Pagpapatupad ng batas trapiko sa EDSA, mas pahihigtingin pa. It's a glimpse of hope and humanity in the middle of the darkness of war. Pinalawig na ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas hindi sapat upang matugunan ang pangangailangan ng Gaza Strip, ayon kay United Nations Secretary General Antonio Guterres. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Naniniwala si dating Senador Laila de Lima na dapat makipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court. Wala rin siyang nakikitang problema kung sasali muli ang Pilipinas sa ICC. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi dapat nagiging problema yung issue about the rejoining of the Philippines. Hindi dapat maging issue ang posibilidad ng muling pagsapit ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Sinabi ni dating Senador Laila de Lima na nagkaisa noong 2011 ang Senado liban sa isang miyembro kaugnay dito, kaya wala siyang nakikitang dahilan kung bakit kailangang pagtalunan ito ngayon. Ang tanging questionable ay ang pag-atras natin sa Rome Statute noong 2019 dahil tanging si former President Rodrigo Duterte lamang ang nagpasya nito. Para kay de Lima, pansariling interes lamang ang ginawa ni Duterte para makaiwas sa pananagutan sa war on drugs ng pamahalaan. Here we are, merong isang tao na dahil nga gusto niyang umiwas sa accountability, bigla niyang withdraw. So, anong problema ngayon sa pagbalik natin, which is the right thing to do? Umaasa naman si de Lima na magkaroon ng positibong resulta ang ginagawang pag-aaral ng pamahalaan, partikular ng ehekutibo, sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makipagtulungan sa mga investigador ng ICC. So I hope really that the result of that study by the Executive Department would be positive, na dapat bumalik na tayo sa ICC para ganap ng hustisya ang makuha ng mga naging biktima. Samantala sa pahayag naman ni Solicitor General Minardo Guevara, sinabi nitong maraming bagay ang dapat ikonsidera sa isyu ng pagsapi muli sa ICC. Ayon sa Solgen, hindi lamang eksklusibong desisyon ng Pangulo ang ikukonsidera sa bagay na ito, kundi kasama rin ang Senado. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng resolusyon si Senador Risa Ontiveros na humihimok sa Administrasyong Marcos na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC na ikinasama ng loob ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
Paghahanap naman ng gulo kung ituring ni Senator Amy Marcos ang mga panawagan na makipagtulungan ng pamahalaan sa investigasyon ng ICC sa war on drugs. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Masama ang loob ko. Masama ang loob ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa ginawang paghahain ng resolusyon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na humihimok sa Executive Department na makipagtulungan at asistehan ang International Criminal Court o ICC sa investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Naging hepe ng pambansang pulisya sa Senator de la Rosa na nanguna sa oplang tukhang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at una na ring tinawag ang kanyang sarili na number 2 accused sa investigasyon ng ICC. Yung timing ko naman, kung kailan merong gusot between the Dutertes and the Speaker of the House, saka pa naglabasan yung mga resolution na yan, kung talagang sincero sila sa kanilang gusto, no, na papasukin ang ICC. Why did it take 1.5 years bago nila ma-realize na, uy, kailangan pala talaga nating papasukin ang ICC? Ngunit nanindigan sa Senator Hontiveros na walang kinalaman sa politika ang paghahain niya ng resolusyon. Punto ng senadora, ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC ay hindi nangangahulugang wala ng obligasyon ng bansa na makapagtulungan sa International Tribunal. Hindi timing sa House, hindi timing sa away ng kung sino-sino, pero 7 taon nang humihingi ng hustisya ang mga pamilya ng EJ case. Nang matanong kung kakausapin niya ang kapwa senador kaugnay ng resolusyon, sagot ni Senator de la Rosa, No. Sabihan mo siya, no. Hindi ako plastic na tao. Yung smell ka, parang ngiting kabayo. Yung pala, sasaksakin mo pala sa likod yung nginingitian mo. Hindi ako ganun klaseng tao. Prangka ako. Sa plenary session kanina, makikitang lumapit si Senator Hontiveros kay Senator de la Rosa at bahagyang nagkausap ang dalawa. Ngunit kung ang presidential sister na si Senator Amy Marcos ang tatanungin, naghahanap lang daw ng gulo ang mga humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Talagang basag ulo to. So they're really looking for trouble. But President Duterte has said repeatedly, bring it on. Para sa akin, ang totoo, desisyon ito ng ehekutibo. Ibig sabihin, ang ating ko, si Presidente, na paulit-ulit nang sinabi na hindi papapasukin ang ICC. Sang-ayon po ako doon. Wala pong naghahanap ng trouble. Ang pinakamalaking trouble sa lahat ay yung trouble na ibinagsak sa ulo at buhay ng mga balo at ulila ng extrajudicial killings ng war on drugs. Handa raw sa Senator Marcos na dinggin ang resolusyon sakaling mapunta ito sa kanyang pinamumuno ang Senate Committee on Foreign Relations. Umaasa naman sa Senator Hontiveros na magkakaroon ng patas na pagdinig ng resolusyon kahit pa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilan sa kanyang mga kasamahang senador. Nasa pinuno na rin anya ng didinig na komite kung iimbitahan ang dating punong ehekutibo. Sa proseso naman, naniniwala si Senator de la Rosa na dapat munang dumaan sa kanila at sang-ayunan ng mayorya ng Senado kung babalik ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Pero taliwas ito sa pananaw ni dating Senate President Franklin Drilon na naniniwalang hindi na kailangan ng pagsang-ayon ng Senado kung magdedesisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumalik ang Pilipinas bilang ICC member. Si Senate President Juan Miguel Migzubiri naman ayaw na munang magkomento. Anya, wala sa mga senador kundi na kay Pangulong Marcos Jr. ang desisyon kung babalik ang bansa o hindi bilang miyembro ng ICC. Para sa senador, ingay na lang ang sentimiento ng ilan kung dapat mang maging miyembro muli ang Pilipinas ng international body. Hihintayin na lamang anya ng Senate leader ang desisyon ng punong ehekutibo sa ICC issue. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na hindi pa sila muling nagkakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pahayag nito na pag-aaralan ng panukalang pakikipag-ugnayan muli ng Pilipinas sa International Criminal Court. Gayunman, nasabi na umano niya kay PBBM at sa kapatid nitong si Senator Amy Marcos ang saloobin niya sa bagay na ito bago pa umalis papuntang Estados Unidos para dumalo sa APEC Summit. Samantala, muli namang tiniyak ni VP Sara na walang lamat ang samahan ng Uniteam o ang Marcos Duterte tandem. Ayon sa Vice President, patuloy ang kanyang partnership kay Pangulong Marcos kahit patapos na ang panahon
ng kanilang pangangampanya. Samantala, tapos na ang pagpresenta ng ebidensya at mga testigo ng prosekusyon sa huling kaso ni dating Senador Laila de Lima sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206. Mayroon na ang formal offer of evidence ang panel of prosecutors ng Department of Justice o DOJ. Binigyan naman ng 10 araw ang kampo ni de Lima para magkomentaryo. Ayon sa abogado nito na si Attorney Raymond Bagilay, kabilang sa kanilang tinitingnan ay ang paghahain ng demurrer to evidence o pagpapawalang bisa sa mga ebidensya dahil hindi ito sapat para ipagpatuloy pa ang pagdinig sa kaso. Sa December 8, deadline namin for the comment opposition para dun sa formal offer of evidence. Importante yon kasi nga magbibilang na din kami after that period kapag lumabas naman yung resolution ni Judge Guito doon, ay pwede na din kami makafile ng aming demurrer to evidence. Sa kabila ng mga hamon at epekto ng mga kaguluhan sa ibang mga bansa, naniniwala pa rin ang Marcos government na magiging maganda ang usad ng ekonomiya ng bansa ngayong taon. Ilang hakbang ang tututukan ng administrasyon upang maabot ang tinatarget nitong Gross Domestic Product Growth o GDP. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. We are confident that the economy will grow by around 6%. That's the lower end of our growth target of 6 to 7% this year, and we will continue to grow at around 6.5 to 8% for the rest of President Marcos's term. Tiwala ang economic managers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaabot ang 6 to 7% na gross domestic product growth rate para sa taon 2023. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, maganda ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa pananalapi at estado ng utang nito sa labas ng bansa. So in case ang problema kasi ng external debt is pag nag-devalue yung currency mo, then you have a bigger problem, right? So in terms of external debt, we don't face adverse external shock. Dagdag ng kalihim, nakikita ng World Bank na posibleng mahigitan ng Pilipinas ang paglago ng ekonomiya ng ibang mga bansa sa East Asia. Hindi naman isinasantabi ng administrasyon ang mga bagay na maaaring makaapekto sa usad ng ekonomiya ng bansa. Tulad na lamang ng Russia-Ukraine war at gulo sa Israel at mataas na halaga ng produktong petrolyo at fertilizers. May banta rin ang naiuulat na outbreak ng pneumonia sa China. The fourth possible external risk, I'm sure narinig nyo na ito, is yung outbreak of pneumonia in China. Okay? And we don't know yet the extent of that problem. And the other problem in China is the so-called property crisis. Ilang hakbang naman ang tututukan ng administrasyon upang maabot ang tinatarget na economic growth at makontrol ang inflation. Kabilang na ang mabilis at maayos na paggamit ng pondo ng mga ahensya, pataasin ang produksyon sa agrikultura at targeted subsidy para sa mga sektor na apektado ng inflation. Inirekomenda rin ng DOF kay Pangulong Marcos na i-certify bilang urgent bill ang ilang tax measures. We asked the President to act on the following requests. These are some tax measures, VAT on digital services, excise tax on single-use plastics. This is for climate change proposal. Ito namang VAT on digital services. This is based on fairness, no? Kasi kung bibili ka sa brick and mortar store or regular store, nagbabayad ka ng VAT, bakit hindi ka naman magbayad sa digital service? Ayon kay Secretary Diokno, wala pang tugon ng Pangulo ukol sa kahilingan nila na ito na makatutulong para sa dagdag revenue ng pamahalaan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahang lalagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago matapos ang Disyembre ang 5.7 trillion peso 2024 proposed national budget. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, posibleng bago umalis ang Pangulo papuntang Japan sa Disyembre ay pipirmahan niya ito. Si PBBM ay inaasahang dadalo sa ASEAN-Japan Friendship
and Cooperation Commemorative Summit mula December 16 hanggang 18. Malamang. Kasi I was talking to the liaison officer to na-approve na kasi yung budget eh. So they will go into conference committee by December 1st. And so there's enough time bago umalis si Presidente. Inilunsad na ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang bagong Special Operations Group na naatasang tumutok sa mas mahigpit na implementasyon ng mga batas trapiko at sa inaasahang mas matinding traffic ngayong holiday season. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. That's one thing na kino-consider din po natin as what our chairman has mentioned, no. We will be deploying more manpower on our streets, no, to ensure na maging maayos ang pagpapatakbo ng ating mga motorista and also to ensure the safety of all motorists. Ilang araw na lamang at papasok na ang buwan ng Disyembre kung saan inaasahan na ang lalo pang pagbigat ng trapiko sa Metro Manila dahil sa holiday season. Kaugnay nito, ipinakilala na kanina ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang bagong Special Operations Group Strike Force na tututok sa pagbabantay sa trapiko sa EDSA at iba pang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ito ang dating grupo na nooy pinamumunuan ni retired Colonel Bong Nebriha na nasuspinde matapos na payagang makalusot sa busway ang nagpakilalang convoy umano ng isang senador. Bukod sa pagsasaayos ng trapiko, kasama rin sa trabaho ng bagong Special Operations Group ang pagpatupad ng mas maigting na batas trapiko. Aminado naman ang mga ito na mangangailangan sila ng karagdagang manpower upang magampanan ng mas maayos ang kanilang trabaho. Maraming mga motorista at maraming mga tao magkakaroon po ng additional load ng mga sasakyan. That's one thing that we are considering para madagdagan din po ang manpower natin. Especially po dito sa ating strike force, that's one thing that we are also considering, na magdagdag po tayo ng mga enforcers when it comes to our operation. Itinalagang OIC sa Special Operations Group Strike Force si Gabriel Go, na direkta namang magre-report sa tanggapan ng MMDA Assistant General Manager for Operations. Kasi dati meron tayong mga grupo na anti-illegal parking, meron yung nag-ooperate sa mabuhay lanes natin. Ngayon, dinagdag pati sidewalk clearing ng MPCG. Ngayon, lahat ito under ng direct supervision ng opisina ng operation. Kanina, 18 motorsiklo at 8 pribadong sasakyan ang nahuli ng mga ito na pumasok naman sa EDSA busway. Bagamat mayroon pa ring mga nahuhuli, ayon sa MMDA, malaki na ang ibinaba ng mga bilang ng mga lumalabag sa bus lane. Normal ang takbo na operation natin like any other operations. Ito yung ginagawa natin on a day-to-day basis. At masasabi ko na bumaba na ng significantly yung mga na-apprehend natin dahil dun sa higher fines na pinapagpag po ng ating ahensya. Bukod sa mga lumabag sa busway, kasama rin sa mga na-issuehan ng violation tickets kanina ang ilang mga sasakyan na ilegal na nakaparada sa kalsada, mga lumabag sa number coding. Gayun din ang mga motorcycle riders na walang suot na helmet at nakasuot lamang ng tsinelas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang 6 na buwang rehabilitasyon, muli nang binuksan ngayong araw sa mga motorista ang Lagos Nilad Underpass sa lungsod ng Maynila. Nakumpuni na ang mga lubak sa kalsada at naisaayos na rin ang drainage system. Umaasa naman ang mga motorista at commuter na magiging mas mabilis na ang biyahe at maiiwasan na rin ang baha sa lugar ngayong tapos na ang rehabilitation ng Lagos Nilad Underpass. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Yung old na drainage pinalitan namin na mas malaki, papunta doon sa sampit sa ilalim. Yung kung nakita nyo yung pinakailalim nito, meron siyang parang water containment. Madadaanan na muli ng mga motorista ang Lagos Nilad Underpass sa lungsod ng Maynila matapos na sumailalim sa 6 na buwang rehabilitasyon na sinagawa ng lokal na pamahalaan katawang ang Department of Public Works and Highways. Naiayos na ang mga lubak sa kalsada
Gayon din ang problema sa drainage na dati nang nirereklamo ng mga motoristang dumadaan sa underpass. Ayon sa Manila LGU, upgraded na ang drainage system ng Lagos Nilad Underpass at nilagyan na rin ito ng solar studs upang maging maliwanag ang kalsada. At dahil makabago na ang drainage system, hindi na umano babahain ang underpass. Ginawa namin drainage improvement, upgrading, tapos and concreting. Kasama na yung waterproofing. Hindi siya mapupuno kasi may pump kami. May pump level, may pumping level kami. Pag medyo dumadami na, pinapump na pataas. Noong Setyembre pa sana bubuksan sa mga motorista ang Lagos Nilad Underpass. Subalit na-delay ang proyekto kaya't ngayong Nobyembre na ito nabuksan sa mga motorista. Napapanahon para sa Manila LGU ang pagbubukas ng underpass, lalo na't inaasahan na ang mas mabigat na traffic ngayong holiday season. Ngayong bukas na muli ang Lagos Nilad, umaasa ang ilang jeepney drivers na mas kikita na sila sa pamamasada at hindi na maiibit sa matinding traffic. Makakalimang ikot na po ulit. Kasi dati nakakatatlo na lang nung sarado. Kasi sobrang traffic. Ayos naman, maganda at maginhawa na rin po ang pagtakbo ng sasakyan. Hindi na makatulad sa kabila na siksikan. Bukod sa mga motorista, malaking pakinabang rin para sa mga commuter ang pagbubukas ng Lagos Nilad dahil mas mabilis na ngayon ang kanilang biyahe. Medyo hindi na malilate pag galing ng bahay kasi maluwag na po siya. Hindi katulad dati, doon pa lang pinababa na kami ng mga driver kaya tatakbo pa kami. Kaya mas mahalwan na po siya ngayon. Mas okay siya ngayon. Mabilis ako makakapunta sa paroroonan ko. Ayon sa Manila LGU, nasa 50 taon nang huling maiayos ang Lagos Nilad Underpass, kaya't napapanahon na talaga ang isinagawang rehabilitasyon dito. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi umano sapat ang 2 araw na extension ng ceasefire sa Gaza upang maabot ang 1.7 million displaced individuals sa Palestinian enclave ayon kay United Nations o UN Secretary General Antonio Guterres. Samantala, nakalabas na ng Gaza ang ika-4 na batch ng pinalayang hostage ng Hamas. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. It's a glimpse of hope and humanity in the middle of the darkness of war. Nakakita ng pag-asa sa United Nations o UN Secretary General Antonio Guterres na tuloy-tuloy nang matutulungan ang mga sibilyan na naipit sa gulo sa Gaza Strip. Bagaman nagkaroon na ng extension ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas, hindi pa rin anya ito sapat na panahon. I strongly hope that this will enable us to increase even more the humanitarian aid to the people in Gaza that is suffering so much, knowing that even with that additional amount of time, it will be impossible to satisfy all the dramatic needs of the population in Gaza. Kaya naman umaasa ang UN chief na bubuksan ng Israel ang ibang border crossing papasok ng Gaza upang mas maabot ang mas maraming nangangailangan ng tulong. Simula noong Biyernes, November 24, naabot ng World Food Program o WFP ang mahigit 120,000 ng mga tao sa Gaza ng emergency food assistance at humanitarian aid, pati na rin ang mga pamilyang nasa mahirap puntahan na lugar. Sa kabuuan, nakapagbigay na ng tulong ang WFP sa 760,000 na tao sa war-stricken enclave. Subalit ayon sa international organization, kailangan ng mga ito ng pagkain sa araw-araw. Kaya naman kailangan paramihin at masustinehan ang pagpapadala ng tulong dito. Patuloy naman ang pagdi-deliver ng UN ng humanitarian aid sa Gaza sa nakalipas na 4 na araw. Samantala, bukod sa naiabot na tulong sa Gaza, nakalaya na rin ang ika-4 na batch ng mga pinakawalang hostage ng Hamas. Binubuo ito ng 11 individual, kabilang ang 3 French citizens, 2 German citizens at 6 na Argentinian citizens. Ang mga ito ay nakarating na sa Israel at kasulukuyang tinitignan ng lagay ng kanilang kalusugan. Ikinagalak naman ni French President Emmanuel Macron ang balita dahil sa 3 batang French na nakasama sa mga pinalaya. Samantala, dahil sa pagpapalawig ng truce, inaasahang makakalabas pa ang 20 bihag ng Hamas at 60 Palestinians na nakapiit ngayon sa Israel sa mga susunod na araw.
Region Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating sa Tel Aviv si Elon Musk kahapon ng umaga upang makipag-usap sa ilang opisyal sa bansa kabilang si Prime Minister Benjamin Netanyahu at President Isaac Herzog at mga kaanak ng mga biyag ng Hamas. Ilan sa mga nais ni President Herzog na bigyang pansin ni Musk ay ang pagtaas ng anti-Semitism at Islamophobia hindi lamang sa Estados Unidos kundi sa lahat ng panig ng mundo gamit ang social media platform ni Elon Musk na X. Isang kasunduan din ang inanunsyo ni Israeli Communication Minister Shlomo Karhi ukol sa paggamit ng Israel sa satellite internet network ni Elon Musk na Starlink upang mapalakas ang komunikasyon sa nakupkop na Palestinian territory. Ayon sa kasunduan, papayagang magamit ang Starlink satellite sa Gaza, subalit kailangang tanging ang Israel ang may kontrol dito at kailangang aprobado rin ng Israeli Ministry of Communications. Walang planong dumalo si US President Joe Biden sa UN Climate Summit na gaganapin sa Dubai. Ito ay sa kabila ng pangako na paigtingin ang global leadership role ng Estados Unidos pagdating sa climate change. Ito ang balita ni Amiel Pascual. As you all know, you've heard us say this over and over again. We believe Leiden has delivered the most ambitious climate agenda in history, both at home and obviously abroad. Wala na sa schedule na nilabas ng White House ang pagdalo ni US President Joe Biden sa UN Climate Summit sa Dubai na gaganapin ngayong linggo. Maging si US Vice President Kamala Harris ay hindi na rin dadalo sa nasabing summit. Hindi naman nagbigay ng dahilan ng Biden administration ukol sa hindi pagdalo nito sa summit, subalit binanggit na nagfo-focus ang Pangulo sa giyera ng Israel at Hamas at sa pagpapalawig ng kanyang domestic agenda para sa nalalapit na US presidential election. Ilan sa schedule ng Pangulo na inilabas ng White House ay ang pagbiyahe nito patungong Colorado upang i-highlight ang investment ng bansa sa wind energy at ang pakikipag-meeting sa Pangulo ng Angola. Bagaman hindi dadalo ang Pangulo, patuloy naman ang pagbibigay nito ng prioridad sa climate change. At ilan sa mga ito ay ang Inflation Reduction Act at ang paglalaan ng bilyon-bilyong dolyar para sa green economy campaign ng bansa. Tinatayang aabot sa 70,000 tao ang dadalo sa COP28 sa pagbubukas ito sa Huwebes. Inihayag naman ni US Press Secretary Karine Jean-Pierre ang mga magre-representa para sa Estados Unidos sa COP28. So we'll have Special Envoy John Kerry, National Climate Advisor Ali Zaidi, and Senior Advisor John Podesta, among others, will continue to build on the administration's historic actions to tackle the climate crisis. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. 5 metro na lang ang layo ng mga rescuer sa 41 construction worker na natrap sa isang tunnel sa India noong November 12. Kaya naman inaasahang magkakaroon na ng breakthrough sa lalong madaling panahon. Matapos ang ilang hadlang sa rescue operation, mano-manong hinuhukay ng mga military engineer at skilled miner ang paghukay sa guho papunta sa mga natrap na worker. Ginamit nila ang rat hole mining technique upang maialis ang mga natitirang bato. Bagamat 17 araw na mula nang maipailalim sa guho ang mga trabahador, nasa mabuti pang kalagayan ng mga ito ayon sa Uttarakhand Police. Nakakuha rin nila ang mga ito ng pagkain, hangin, tubig at elektrisidad gamit ang isang tubo. Nagkaroon ng sagutan sa pagitan ng North Korea Ambassador at US Ambassador sa gitna ng Security Council meeting ng United Nations patungkol sa ballistic missiles at nuclear program ng North Korea. Itinanggi ng mga ito na ang pagkasanay na kanilang ginagawa ay upang depensahan ang kanilang bansa. Ito ang balita ni Klein Sinka. It is legitimate right for the DPRK as another belligerent party to develop, test, manufacture and possess weapon system equivalent to those that the United States have already possessed and or developing right now.
Muling nagpadala ng envoy ang North Korea sa United Nations o UN ng Security Council meetings matapos ang 6 na taong absence nito upang pag-usapan ang programang nuclear at ballistic missile nito noong nakaraang Hulyo. Hindi naman maiwasan ang pagkakaroon ng sagutan sa pagitan ng UN Ambassador ng Estados Unidos at North Korea Ambassador, araw ng Lunes, November 27. Ito ay matapos maglunsad ng spy satellite ang Pyongyang na naging dahilan ng lumalaking tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, nasa ilalim ng sanctions ng UN ang North Korea dahil sa mga ballistic missiles at nuclear program nito noong taong 2006. Kabilang sa mga pinagbabawal dito ang pagbuo ng mga ballistic missiles na siya namang ginamit ng North Korea upang ilunsad ang satellite noong nakaraang linggo. Sinundan din ito ang pagsusuri ng dose-dose ng ballistic missiles na nakalipas sa 20 buwan. Mariing pahayag ni US Ambassador Linda Thomas Greenfield ang mga pagsasanay na ito ay hindi nakaayon sa kasunduan ng Security Council. We reject strongly the disingenuous DPRK claim that its missile launches are merely defensive in nature in response to our bilateral and trilateral military exercises. Klein Zinka, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balita muli sa loob ng bansa, mayroon ng dismissal from the service ang kasong administratibo ni Lieutenant Colonel Mark Julio Abong kaugnay sa nangyaring hit and run noong Agosto ng nakaraang taon. Subalit hindi ito maisilbi ng Philippine National Police dahil umapila si Abong sa National Police Commission at kailangan pang tapusin ang proseso. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Bagamat naglabas na po ng decision ang pleb, ay hindi po ito na-execute immediately because si Lieutenant Colonel Abong ay nakapag-file po ng timely appeal before the Regional Appellate Board. So in-exercise po niya yung right niya to exhaust all legal remedies. Hindi lamang ang pamamaril sa isang bar sa Quezon City sangkot ang police officer na si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, may nauna na rin itong kaso kaugnay sa nangyaring hit and run noong August 2022 sa Quezon City. Sa katunayan, may inilabas ng dismissal from the service laban kay Abong ang People's Law Enforcement Board o PLEB sa administrative case itong grave misconduct, grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. So naglabas po ng decision ang Regional Appellate Board affirming yung decision po ng PLEB for the dismissal po from the PNP service no Lieutenant Colonel Abong last August 2023. However, again, Lieutenant Colonel Abong exhausted his administrative legal remedies. He filed a timely appeal before the Office of the Secretary of the Interior and Local Government. So nandun ngayon po yung status ng kaso niya, kaya on the part of the PNP, hindi po tayo makapag-issue ng any implementing orders hanggat hindi po natatapos ang proseso. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na ayaw magpadalos-dalos ng PNP sa pag-i-issue ng order dahil maaari ito magamit ni Abong para ma-dismiss ang kanyang kaso. Kapag nag-issue po tayo ng dismissal order niya at meron pa pong pending appeal, ay mate-technical po tayo and pwede niya po itong gamitin na lusot po para questionin po yung kanyang dismissal order at makabalik pa po siya sa serbisyo. Kaugnay nito, ipinakakansela na rin ng Quezon City Police District ang lisensya ng baril ni Abong. Magkakaroon po ng administrative proceedings po yung FEO at once it is terminated, then his license to own and possess firearms and yung registration mismo ng baril po niya will be cancelled and revoked po. Bukod sa kasong kriminal na reckless imprudence resulting in homicide na kinakaharap si Abong noong nakaraang taon, mayroon pa itong mga kasong alarmant scandal, slander, physical injury at illegal discharge of firearms dahil sa ginawang pagwawala at pagpapaputok ng baril noong linggo. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dadalhin ang mga abo ni dating Philippine National Police Chief Police General Camilo Cascolan sa Campo Crame
Ang kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, bibigyan ng pagpupugay ang dating hepe ng pambansang pulisya ngayong gabi. Samantala tumanggi din ang PNP na magkomentaryo sa umano'y sigalot sa pagitan ng asawa at mga kapatid ni Cascolan. Nakiusap din ng PNP na bigyan ng pagkakataon na maglugsa ang mga ito at hayaang resolbahin ang kanilang problema sa loob ng pamilya. Mabigat po yung pinagdadaanan and this is a difficult time not just for the immediate family, of course, doon din po sa kanyang mga kapatid. Then yung sa issue po na tayo po ba ay mag-iimbestiga, then we will reach that stage as soon as matapos po itong pagluluksa po ng pamilya. But on the part of the PNP po, katulad ng sinabi ko, ay yun po yung naging background kung bakit yung medical legal officer po natin signed the death certificate. Tulong muna bago balita. Sugatan ng isang motorcycle rider sa Tagum City matapos makabangga ng isang SUV sa Tagum City. Agad namang nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang biktima. Ito ang balita ni Hazel Ferzas. Lagi ka na ako, sir. Ano ba sininto ulo na? Wala. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang aksidente sa pagitan ng motorsiklo at SUV sa Purok 6, Barangay San Miguel, Tagum City. Nagtamo ng sugat sa kanapa ang driver ng motorsiklo na si Joan Molano. Agad nilapatan na paunang lunas ang natamong sugat ng biktima. Ano sakit rin? Wala. Tara lang ibate oh. Kanina. Tag na pa kay Juan ba? Wala, kanina lang po na niya. Wala sakit rin? Wala. Wala na. Sa inisyal na investigasyon ng Tagum City Traffic Management Office, nagpang-abot ang motorsiklo at SUV sa intersection. Involving doha ka sakyanan sa ka silver Ford EcoSport o white Suzuki Smash motorcycle. So ang kaning EcoSport ikan sa Barangay San Miguel Paper crossing Timo. Then ang motor ikan sa Municipality of Santo Tomas heading towards Barangay San Miguel Paper. Kapag abot na rin sa crossing, ang right side front tire portion ay go sa front portion sa pang motor. Motor resulta na tumba, cruise control, dinatugpa motor nakahiyago mo. Samad-samad, parte siyang lawat. Matapos malapatan ng first aid ang biktima, tumanggi na itong magpadala pa sa hospital. Hazel Ferzas, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyong publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Philippine National Police na pag-aari ng lalaki ang ilang hibla ng buhok na nakuha sa inabandonang SUV na inuugnay sa pagkawala ni Catherine Cabilon. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang naturang mga buhok ay ang hindi nagmatch sa magulang ni Catherine Cabilon. Gayunman, inihintay pa ng PNP na makakuha ng DNA sample sa mga natukoy na suspect sa pagkawala ni Cabilon upang maikumpara sa mga buhok na nakuha sa loob ng sasakyan. We can confirm na aside dun sa mga hair strands na nagmatch po doon sa DNA profile po ng magulang po ni Catherine, ay meron pa pong ibang hair strands doon na nagmamatch sa isang male po. But as to the owner of those hair strands po, we need po kasi ng DNA samples din. Katulad ng ginawa po natin sa magulang po ni Miss Catherine, kinuhanan po sila ng DNA at yun po yung i-compare po natin doon sa mga hair strands. So kailangan natin ng specimen to compare those different hair strands na hindi po kay Catherine po. Inanunsyo ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. na nagkasundo ang pamahalaang Pilipinas at National Democratic Front na tapusin ang armed conflict sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Ito ang pinirmahang joint communique ng dalawang panig. Produkto ito ng informal discussion sa the Netherlands at Norway mula pa noong 2022.
Secretary Galvez, ito ay bagong simula ng negosasyong pangkapayapaan sa NDF. Nilinaw naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na wala pa ring magbabago sa kilos ng mga otoridad laban sa New People's Army at walang mangyayaring tigil putukan dahil dito. As Secretary Galvez has said, these are preliminary exploratory talks. And all programs, security, law enforcement programs of the government shall continue. Pinayagan na ng National Security Council ang civilian convoy na dumaan sa general vicinity ng Ayungin Shoal. Gayunman, nanindigan ang NSC na hindi pa rin sila maaaring lumapit sa BRP Sierra Madre dahil na rin sa usapin ng seguridad. Gayunman, pinahihintulutan silang pumunta sa iba o selected Philippine occupied features upang direktang magbigay ng supply sa mga tropa ng pamahalaan na nagbabantay sa lugar, gayon din sa mga mangingisda. Bibisita rin ang convoy sa Pag-asa Island upang dito dalhin ang supply na para sa mga nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Ang naturang kasunduan ay resulta ng isinagawang pagpupulong ng ahensya at mga kinatawan ng Atin Ito Coalition noong isang linggo. Bagaman nakitaan ng pagbaba ang naitatalang influenza-like illness sa bansa, inihikayat ng Department of Health ang publiko na magsuot ng face mask upang maiwasang mahawaan ng naturang sakit. Patuloy din ang ginagawang monitoring ng kagawaran bunsod sa napapaulat na pagtaas ng kaso ng respiratory diseases sa China. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Ito ay itinama sa pagtataas o pagwawa ng visa sa public health emergency pagkat ang ibig sabihin niyan ay malaya ng nakakalabas at nakakasanhimuha ang mga kababayan natin. Umabot na sa 190,000 influenza-like cases na ang naiulat sa Pilipinas ngayong taon, batay sa datos ng Department of Health. Karamihan sa mga natatamaan nito ay mga bata. Ayon kay Department of Health Undersecretary Eric Tayag, ang mga pasyenteng may flu-like symptoms gaya ng mataas na lagnat, sipon, ubo at sore throat na nagtutungo sa DOH facilities ay isinasailalim nila sa pagsusuri. Dito nila nakukumpirma na ang ilan sa mga kaso ay dahil pa rin sa COVID-19 at iba pang uri ng influenza virus. Bunsod nito, naka-alerto ngayon ang Department of Health sa mga bagong pathogens. Hinikayat din ng kagawaran ang mga doktor na agad i-report ang anumang clustering o nauobserbahang pagtaas ng mga kaso upang maimbestigahan. At sa mga pamadang lokal, i-report kagad sa Department of Health kung biglang tumataas sa kaso dyan ay influenza-like test. Kada na sa ganun ay pagtulungan ng pagwaran ng pagtulungan, DILC, na huwag na pumadat nila. Pinapayuhan rin ang mga vulnerable sector na magpabakuna at magmask upang hindi na makapanghawa. Mainam rin na magpasuri kung nakararanas ng flu-like symptoms upang agad na malunasan. Tayo ay makakaranas ng pagdalakda, ipapansin Thomas ng sibot o kaya pag-ubo, magpatingin tayo at magpa-throat swab para nakakasiguro tayo na hindi pa na COVID yan. Ang pag-inom ng mga bitamina at masusustansyang pagkain ay makatutulong rin upang makaiwas ang lahat sa sakit. Ganon din ang pag-iihersisyo at sapat na pahinga. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ng isang agricultural group sa Department of Agriculture na umaksyon at alamin ang dahilan ng muling pagtaas ng presyo ng sibuyas. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mababa naman ang presyo ng sibuyas ngayon sa wholesale market. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Medyo tumaas po yung sibuyas natin ngayon. 180 po, 1 kilo po ngayon. Nung nakaraang linggo po magkano? 150 lang po. So magkano na po ang itima? 30 pesos. Ramdam ni Abigail ang pagtaas ng presyo ng kanyang panindang sibuyas sa Agora Market sa Navotas City. Base naman sa price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 20 hanggang 30 pesos ang itinaas ng presyo ng lokal na pulang sibuyas.
Ito ay kung pagkukumparahin ang presyo noong Oktubre at ngayong buwan sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila. Nasa 10 hanggang 20 piso naman ang ibinaba ng lokal na puting sibuyas, habang may kaunting pagbaba at pagtaas ang imported white depende sa palengke. Ayon kay Bureau Plant Industry Director Glenn Panganiban, dapat ay nasa 140 hanggang 180 pesos lang ang presyo ng pulang sibuyas at hindi dapat umabot ng 220 per kilo gaya sa ilang palengke ngayon. Paubos na rin yung mga stocks natin or baka hindi pa nailalabas. We are complementing it with the importation na sapat lang for the month. Sabi naman ng Samaang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mataas ang presyo ng sibuyas sa palengke kung ikukumpara sa wholesale price mula sa cold storages na nasa 80 pesos lamang kada kilo. Kaya't dapat na anyang umaksyon ang Agri Department at alamin sa mga retailer bakit mataas ang bentahan nila ng sibuyas. Mataas ang presyo compared to sa wholesale price na lumalabas. Sa tingin natin may problema yung retail. Dapat ikutin ng DA yung retail price, bakit ang taas. Ayon sa Department of Agriculture, may mga imported na sibuyas na paparating sa mga susunod na araw. Siguro in the coming days or weeks na magkakasupply na tayo for sure, bababa na yung ating presyo. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 21,000 metric tons ng sibuyas ang pangangailangan ng bansa sa buwan ng Disyembre. Tiniyak naman ng opisyal na hindi naaabot sa 700 pesos ang kada kilo ng presyo nito na nangyari noong nakaraang taon. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito po ang ating mga kausi ngayong gabi at atin po silang babatiin. Shoutout po kina Mon Elmido, si Joshua Patino, si Erlinda Amosco, si Helen Villamon, si Garcia Eddie at Ligaya Alna. Salamat po sa pagsama niyo sa amin dito sa Ito Ang Balita. At bago po tayo magtapos, mga kasangbahay, ay binabati po natin si Kuya Daniel Rason ng Happy Sabbath Anniversary. 40 years na po sa pagisilbi sa Diyos at sa atin pong lahat. Maraming salamat sa Diyos sa panibagong taon at buhay na patuloy pong ipinagkakalob sa iyo. We love you, Kuya Daniel. At narito naman po ang isyong dapat abangan mamaya sa Y News. Former Senator Leila de Lima emphasizes the importance of the Philippine government's full cooperation with the International Criminal Court. Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. announces that the Philippine government and the National Democratic Front of the Philippines have reached an agreement to bring an end to the armed conflict through peaceful resolution. Plus, Hamas militant group releases 11 Israeli hostages, including 3-year-old twins. It's all coming up tonight. Discover the reasons behind the stories on Y News, 8:30 p.m. only here on UNTV News and Rescue. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng mga Kawikaan 14:6 na nagsasabi, ang manglilibak ay humahanap ng karunungan at walang nasusumpungan. Ngunit ang kaalaman ay madali sa kanya na nag-uunawa. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.